Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, nais ko pong ibahagi ang isang napapanahong paksa na madalas nating napag-uusapan ngunit bihira nating himay-himay ng mas malalim. Bakit nga ba ang isang tao ay hindi yumayaman? Marahil ay kilala natin ang ilang tao sa ating paligid na masipag, matiyaga at marunong magtrabaho. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling kapos, baon sa utang at hindi makaahon-ahon sa kahirapan. Ano nga ba ang ugat ng ganitong kalagayan? Kakulangan sa kaalamang pampinansyal, literacy. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa edukasyon tungkol sa tamang pamamahala ng pera. Hindi lahat ay nabigyan ng sapat na kaalaman kung paano mag-budget, mag-ipon at higit sa lahat, magpalago ng kita sa tamang paraan. Kapag may dumating na pera mula sa sweldo, bonus o anumang kita, madalas itong naubos sa mga bagay na pansamantala, luho, bisyo at mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Walang ipon, walang emergency fund. At kapag dumating ang sakuna, walang masasandalan. Ang pera ay hindi lang para gastusin. Ito ay isang kasangkapan na dapat pinapahalagahan at pinamumuhunanan. Mentalidad ng konsumo, consumer mindset sa halip ng pagpapalago, investor mindset. Marami sa atin ang pinalaking may kaisipang kapag may pera, dapat itong ipakita. Bili ng mamahaling gamit, gadget o kung ano pa man. Ang yaman ay nagiging panlabas lamang, hindi tunay na kayamanan kundi pagpapanggap. Ang tunay na mayayaman ay hindi palaging nakikita sa damit o sasakyan. Kadalasan, sila ay tahimik ngunit may sistema, nag-i-invest, nagpapalago ng negosyo at marunong maghintay. Hindi sila nagpapadala sa uso kundi sa pangmatagalang plano. Takot sa panganib at pagkilos, fear of risk and inaction. May mga pagkakataon na ang tao ay may ideya, may oportunidad, ngunit hindi kumikilos. Nananatiling nakatali sa takot. Paano kung malugi? Paano kung hindi magtagumpay? Ngunit ang hindi natin madalas maintindihan, ang hindi pagkilos ay mas malaki ang kabayaran kaysa sa kabiguan. Sa hindi natin paggawa, nawawala ang pagkakataong umasenso. Ang mga taong yumayaman ay yaong handang sumubok. Sila'y nabigo, ngunit bumangon. Sila'y nalugi, ngunit natuto. Ang pagkabigo ay bahagi ng proseso, hindi katapusan. Isang pinagkukunan lamang ng kita. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang isa lamang na pinagkukunan ng kita. Kung sahod lamang ang inaasahan ng isang tao, madali siyang maapektuhan ng inflation, krisis o pagkawala ng trabaho. Ang mga taong nagtatagumpay sa pananalapi ay may maramihang daloy ng kita, mula sa negosyo, investments, freelancing, online platforms at iba pa. Hindi sila umaasa sa isang bangka, kundi marunong magsigurado sa iba't ibang paraan. Kawalan ng disiplina at konsistensiya. Ang pagyaman ay hindi isang malaking hakbang. Ito ay bunga ng maliliit na tamang desisyong inuulit araw-araw. Kailangan ng disiplina upang tanggihan ang panandaliang aliw para sa pangmatagalang kaginhawahan. Kailangan ng tiyaga ng paulit-ulit na paggawa ng tama kahit hindi agad nakikita ang resulta. Ang mga maliliit na ipon, ang mga simpleng pagtitipid, ang mga matalinong desisyon, kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, ito ang nagiging pundasyon ng yaman. 6. Impluwensya ng kultura at kapaligiran. May mga taong hindi yumayaman hindi dahil ayaw nila, kundi dahil sa kapaligirang hindi nagtutulak sa kanila na umunlad. Maaring sila ay pinalaking walang tiwala sa sarili o kaya ay napapaligiran ng mga taong puro negatibo ang pananaw. Ang salitang hindi mo kaya ay naging hadlang sa napakaraming pangarap. Ngunit sa totoo lang, ang tunay na yaman ay nagsisimula sa paniniwala sa sariling kakayahan. Kung nais nating umunlad, dapat nating piliin ang mga taong mag-udyok sa atin, hindi ang mga maghihila pababa. Kawalan ng malinaw na layunin o direksyon. Higit sa lahat, marami sa atin ang nagnanais ng masaganang buhay, ngunit hindi malinaw kung paano ito mararating. Ang salitang gusto kong yumaman ay hindi sapat kung walang konkretong plano. Kailangang tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang ibig sabihin ng yaman para sa akin? Ano ang mga hakbang na kailangan kong gawin? Kailan ko sisimulan? Kung walang direksyon ang ating paglalakbay, tiyak na hindi tayo makararating sa paroroonan. Mga kababayan, ang hindi pagyaman ay hindi laging bunga ng katamaran. Sa maraming pagkakataon, ito'y resulta ng kakulangan sa kaalaman, disiplina, pananampalataya sa sarili at tamang direksyon sa buhay. Ang magandang balita, lahat ng ito ay maaari nating matutunan. Ang yaman ay hindi para sa ilan lamang. Ang tagumpay ay para sa lahat ng handang magsimula, matuto at magsikap kahit sa maliliit na hakbang.
Kung hindi tayo ipinanganak na mayaman, wala sa ating kontrol yon. Ngunit kung mamamatay tayong kapos at walang nagawa para baguhin ito, yon ay nasa ating mga kamay.